Patuloy ang preparasyon ng COMELEC para sa paparating na midterm polls. Ngayong Huwebes nga lang, nagsagawa ng walkthrough ang komisyon sa itinayo nitong National Technical Support Center na responsable sa pagtugon sa mga technical na isyung posibleng kaharapin sa halalan. Tiniyak naman ng COMELEC na malakas ang kanilang seguridad laban sa anumang cyber hacking. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Halos isang buwan bago ang 2025 national and local elections, nagsagawa ang Commission on Elections ngayong Huwebes ng walkthrough sa National Technical Support Center sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Personal itong ininspeksyon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, iba pang opisyal ng Commission and Bank at election watchdogs gaya ng PPCRV, NAMFREL at Lente. Itong National Technical Support Center ang magsisilbing call center ng komisyon sa darating na halalan 2025. Sa madaling salita, ito ang tatanggap at tutugon sa anumang technical na issue na matatanggap ng COMELEC, kagaya na lamang ng aberya sa automated counting machines at maging transmission ng boto. May 3 levels ng assistance ang NTSC. Basic Technical Problems o Level 1 na madaling iresolba gaya ng hindi na i-connect na kable. Kung hindi naman ito agad na maresolba sa unang level, iaakyat ito sa Level 2 at Information Technology Department na ang tutugon. Pero kung major technical issue ang nai-report na aberya, dadalhin ito sa Level 3 kung saan providers na mismo ang magre-resolba gaya ng Miro Joint Ventures. Sa lahat ng mga presinto, sa lahat ng mga paaralan, sa lahat ng canvassing centers, sa lahat ng mga repair hubs ng komisyon ay matatanggap at malalaman natin lahat dito. Ayon sa komisyon, nasa 900 personnel ang kinuha nila para magbigay ng technical at non-technical support sa NTSC. So kung kahit magsabay-sabay yan, kinakailangan at all cost masagot yan in 5 seconds dahil kinakailangan na mabigay din natin yung advice kung anong gagawin. Magsisilbi rin ang pasilidad bilang monitoring center para sa magaganap na online voting at counting system para sa overseas voting na magsisimula naman na ngayong darating na April 13. Ayon sa komisyon, as of today sa 1.2 million registered overseas voters, 36,000 OFW na ang nag-enroll para makaboto online, via postal at in-person. Kaugnay nga niyan tiniyak ng komisyon na hindi makokompromiso ng mga cyber attack ang technical hub na magsisimula ang full operation sa May 2 para sa final testing and sealing, gayon din sa magaganap na overseas internet voting. 24 oras nilang magbabantay at magmomonitor ang kanilang mga IT personnel para siguruhing secured lahat ng data at system ng komisyon. Sa kasalukuyan, wala pang successful hacking attempt na naitatala ang COMELEC laban sa kanilang website. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.